mula sa pamumuno po nitong si Senator Chis Escudero, napunta yung pagiging Senate President kay Senator Tito Soto. At natanong natin, dito po kay Senator Francis Pangilinan kung ano yung masasabi niya sa pagpapalit ng liderato po niya ng Senado. Narito po at ating pakinggan yung unang bahagi ng kanya. Tinatapos pa no itong mga chairmanships ng committees, siyempre dahil nagkaroon ng panibagong majority at binibigyan ng iba-iba pang mga assignment, no, pati ang commission on appointments kailangan ma-reorganize dahil nga dito, pero tuloy-tuloy naman ang ating trabaho. Hindi tayo pumapayag na maantala dahil siyempre ang ating tungkulin, lalo na sa atin, yung ating pinangako sa ating mga kababayan, ay ayusin ang problema ng agrikultura, suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda, at siyempre yung presyo ng pagkain. Isang komite, yung Committee on Justice and Human Rights, tapos yung ating membership sa Judicial and Bar Council. Yung JBC kasi ang siyang naghahanda ng mga appointments sa hudikatura. Ang JBC ang naatasan sa ating saligang batas na magbibigay ng 3 pangalan sa ating Pangulo sa bawat vacancy sa anumang posisyon sa MTC, RTC, CA, Supreme Court, Ombudsman. So yan ang pangalawang ating assignment representing the Senate sa Judicial and Bar. Ayan, mga kabombo, bukod po sa pagiging committee chairmanship po ng Agriculture and Constitutional Amendments, ay itinalaga rin po sa pagiging chairman po ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Ito pong si Senator Francis Pangilinan. At siya rin po ang chairperson po ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, mga mabibigat na committee chairmanship yung kanyang paghahawakan, mga kabombo. Tatanong din po natin, ito pong pagbabago ng liderato po ng Senado, ano ba yung mga maaring changes? O possible ba na may mga pagbabago sa tututukan ng liderato po ng Senado? At kinunan din po natin siya ng pahayag, yung kanyang saloobin dito po sa pagkakasangkot ng ilan po nilang kasamahan ng mga senador sa issue po ng flood control controversy dito po sa ating bansang Pilipinas. Narito po ating tutukan yung kanyang Unang-una, siyempre, itong pag-iimbestiga sa flood control, no? Although dapat lang ituloy itong pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee dahil ang aming tungkulin naman ay in aid of legislation. My understanding is suportado ng ating bagong Senate President yung pagtatalaga ng isang independent investigative body ng Pangulong Marcos Jr. So, yan ang isa, no? Pangalawa, siyempre, itong concerns ng imahen at naging reputasyon ng ating Senado, kinakailangan tiyakin, no, na maibalik, ika nga, naiipit kasi at nasasangkot sa iba-ibang mga kontrobersiya. So I hope, with the change in leadership, kahit paano ay yung ating Senado bilang institusyon, ay kahit paano mababawasan yung pagdadawit. Nakakalungkot, pero gaya ng nabanggit natin, hindi papayag ang ating mga kababayan sa cover-up. Hindi papayag ang ating mga kababayan na walang makulong dito. At ang mastermind dapat, kung sino man yun, kung sino man ang sagasaan, ay dapat managot. So yun ang ating posisyon. Nakakalungkot na nadadawit ang ating mga politiko, pero sabi ko nga, kinakailangang managot, hindi pwede ang cover-up. Hindi papayag ang ating mga kababayan sa cover-up. At in fact, tinatanong sa akin, may mangyayari ba rito? Ang sa akin, ang sagot sa tanong na yan ay tanong din, di ba? Handa ba ang ating mga kababayan na talagang manindigan, tumaya, ipakita ang kanilang pagsuporta na makulong ang nararapat? In other words, ang pinakamalakas na sabihin na nating magiging basehan ng public accountability
ay ang taong bayan na hinihiling ang pananagutan at hindi yung sasabihin. At ito'y sinabi rin ni Senator Ping Lacson, yung wala namang mangyayari dyan. So we actually support itong mga inilalabas na mga statement ng iba-ibang mga organisasyon at grupo na nais malaman ang katotohanan dito sa flood control scandal at kontrobersiya na ito. At kung merong mga peaceful assemblies which is allowed and respected under our constitution, dapat lang, balita ko, may mga mobilization for as long as it's peaceful. Akalain natin kung halimbawa, hypothetically, di ba, ito kasing mga politiko, sensitibo rin yan. Kung nakita nilang daang libo ang lumalabas sa kalye peacefully to call for justice, palagay ko yung mga gumigitna ay hindi nagigitna, hindi ba? At maninindigan din dahil siyempre ang ating mga elected officials, sensitibo rin yan sa pulso ng taong bayan. Pag nakita talaga nilang kumikilos, naninindigan, ipinapamahagi ng ating mga kababayan ang kanilang galit at ang kanilang protesta in a peaceful way, no? Palagay ko yun ang pinakamalaking magiging factor para talagang itong mga dapat managot at ikulong ay makukulong. Unang Alam niyo mga kabombo, sana nga yung mga mastermind talaga yung panagot po dito at hindi po magkaroon ng selective justice. Dahil kapag nangyari po ito mga kabombo, malamang sa malamang may iiral yung tinatawag o may magiging sacrificial lamb dito po sa kaso po ng flood control project sa ating bansa.